Welcome back sa aking channel. Narito naman tayo para sa pinakabagong balita mula sa mundo ng politika. Sa gitna ng matinding kaganapan sa politika, muling umugong ang pangalan ni Congressman Rodante Marcoleta matapos itong buksan ng issue na matagal nang ikinukubli ni dating Senate President Tito Soto. Ayon kay Marcoleta, panahon na raw para ilabas lahat ng dokumento at ebidensya na nagpapatunay na umano anomalya na sangkot si Soto. Ang pagbubunyag na ito ay nagdulot ng matinding pagkakagulo sa larangan ng pamahalaan. Hindi na napigilan ni Marcoleta ang kanyang saloobin, anya hindi raw dapat ang papogi move sa publiko kung sa likod naman ay may tinatagong kababalaghan. Ipinunto nito na hindi niya natatakot dahil kahit pamalaki ang pangalan ni Soto sa politika at showbiz, dapat magsilbing halimbawa ang mga leader, hindi tinatago ang katotohanan. Buwelta ni Marcoleta sa kanyang talumpati. Samantala marami ang napaisip kung ano ang nilalaman ng nasabing kaso. Ayon sa ilang ulat, ito ay may kinalaman sa pondo na hindi umano malinaw na sa pinaggamitan, kundi ito ay mapapatunayan tiyak na malaking dagok ito sa reputasyon ni Soto na matagal nang nakatindig sa mata ng publiko bilang Mr. Clean ng politika. Kaya ngayon ang tanong ng bayan, gaano katibay ang hawak na ebidensya ni Marcoleta? Sa kabilang banda, naniniwala ang ilang taga-suporta ni Soto na isang paninira lamang ito na layong gibain ang kanyang pangalan. Ngunit mabilis na tinugon ito ni Marcoleta at sinabing hindi siya papasok sa laban kung wala siyang basihan na hawak. Hindi ito haka-haka lamang, katotohanan ang mananaig, dagdag pa niya. Dahil dito inaabangan ng taong bayan ng opisyal na pinapalabas ng mga dokumento, maging ang media ay nakatutok sa bawat kilos ni Marcoleta dahil anumang oras ay maaaring sumabog ang isang issue na nagpapaalam ng politika sa bansa. Kung totoo ang mga aligasyon, maaaring magsilbi itong katapusan ng malinis na imahe ni Soto sa mata ng publiko. Ngunit kung mapatunayang walang basihan, maaaring si Marcoleta naman ang malagay sa alanganin. Ito ang delikado sa buwat sa hakbang ng pagbubunyag. Maaari itong magbunga ng kasarian kung walang sapat na ebidensya, kaya lahat ay nag-aabang kung saan tutungo ang apoy sa sindihan ng kongresista. Sa huli, ang sigaw ng publiko ay katotohanan ng ilabas. Hindi na raw panahon para sa mga palusot at pagtatakip. Kung talagang may kasalanan, dapat panagot. At kung wala naman, dapat malinawan ang sambayanan. Sa ngayon, iisa lang ang malinaw. Magsisimula na ang matinding pag-uuri ng katotohanan laban sa kasinungalingan, at dito lamang kung sino ang tunay na malinis at kung sino ang dapat managot. Kaya manatili kayong nakatutok dito sa akin channel. Sa bawat pag-ikot ng kaganapan, kami ang iyong magiging sandigan sa walang kinikilingang impormasyon. Huwag kalimutan i-like, i-share at i-subscribe para lagi kayong updated sa mainit na balita mula sa mundo ng politika.